Okay. So, second part na tayo ng ating podcast. Actually, this is the second podcast na ginawa natin man. So, topic natin for tonight with Sino Stories is yung mga nakakatakot na kwento na regardless, no, nabasa natin, napanood natin, Oo. Yung regardless. Ano parang yun? Kwento tumakot-tumakot tayo. sa'tin. Tumakot sa atin. Yes. Sige, Tumakot go. sa'tin. Meron kang ambag ba dyan? Oo, meron akong dalawa na actually 'pag naano ko pa rin, naiisip ko pa rin, natatakot pa rin ako. Partidang nagsusulat ako ng horror. Naano ko pa rin siya. Okay. Okay. Kinikilabutan pa rin ako. So, yung Pag isa, nababasa doon mo. muna tayo sa wag kahit na naalala ko. Ay, sorry, Mm. natatabi ko yung mic ko. Pero yung Go. kahit na ano lang, yung naaalala ko lang, no, mag-isa ako naaalala ko. Parang kahit paano, kinikilabutan pa rin ako. Go. Ganun. Sige. Ano So, yan? dalawa yon. Yung isa is, hindi siya kwento, Mhm. pero ano siya, tungkol siya sa isang picture na in-upload sa True Philippine Ghost Fifth. Story. Sige. Sa True Philippine Ghost Story. Isa yan. So, yun Sige. yung picture ng isang estudyante. Okay. Tapos sa likod niya ay mayroong anong tawag dito? Parang yung harang sa kalsada. Parang bakod. Barricade? Para hindi ka Barricade. mapunta sa kalsada. O parang barricade yun. Mm. So, barricade, tapos meron pang isang bata sa likod na nakasilip. Na parang parang nakakulong, nakahawak siya. So, para silang Mm. estudyante. So, hindi siya nakakatakot pag tiningnan mo. Parang naglalaro lang dun sa bakod. Ganon. Diba? Pero nakakatakot lang yung description. Na ang sabi kasi dun sa description na yun, kung alam mo lang na yung bakod na yun is nasa second floor. So, Wait. yun yung, Teka. May yung bata. bakod na yun, may bata, bakod, Mhm. tapos sa kabilang side ng bakod, meron isa pang estudyante. So, nothing Mhm. wrong with the picture kung hindi mo alam na yung bakod na yun is nasa second floor. Ooh, damn. So, for example, nasa second floor yung picture ng estudyante. Sa likod Oo. niya, sa kabila ng bakod, may Sa estudyante ulit. kabila ng bakod, that was supposed to be hagdanan pababa. Wala siyang tapakan. Hagdanan yun. Yun yung bakod ng hagdan. If may i-imagine Ah, may imagine yung, 'di ba? Yung hawakan ng hagdanan okay. pagbaba. So yung sa taas, yung kaduktong nung hawakan ng hagdan is Mm. bakod. Mm. So, yung sa kabilang side nun is laglag. Oo, kasi pababa, hagdan. Pero merong batang nakaluhod doon sa kabilang side. Gogi. So, pag naiisip ko siya, parang sabi ko, Mm. nothing wrong with the picture until malaman mo nga na nasa second floor yung Yung bakod na yun. history, no? Oo. Lumulutang yung So, bata, kumbaga, no? parang ganun, lumulutang yun. So, doon, Alutang. pag maiisip ko yun, na ano pa rin ako, parang Hindi kinikilabutan ako kilabutan. kasi for me, yung mga sumunod kasing mga pictures na ng True Philippine Ghost Stories is parang medyo edited na eh. Mm. Yeah. Pero yung picture na, yung unang mga issue ng True Philippine Ghost Stories is ano talaga, Legit picture talaga. nakakatakot, no? Legit na picture lang talaga, hindi mo siya makikitang edited. Yun lang Mm. talaga. So, yun yung isang story. Mm. Gusto mo ikaw ba muna magkwento or tuloy ko yung pangalawang Hindi, ano ko? sige, tuloy mo. Gusto ko din, gusto ko din pag-usapan yung Philippine Ghost Story yan. Kasi ewan ko na wala na rin sa market ata yun or nandyan pa rin ba? Pero, Meron ngayon. Parang meron pa rin naglabas ulit ba? sila naglabas sila ngayon nito lang ng, Mm. parang book 1 ulit. True Philippine Ghost Stories. Sabi Okay. ko, ayos to ah. Hanggang 8 na yata yung nakita ko. Parang 7 or 8. So, yun. Oh, So, okay. Yung bagong generation na. oo, bago na. I'm not sure if it's Tatry ko din same yan kasi, story. okay. Hindi mo sure kung mga rewritten stories lang, no? Hindi, itatry ko siya Oo. kasi planning to, buy again ng series na yon and then re-review ko sa channel natin. Kung ano yung mga naging kwento, ano yung marerecommend kong kwento doon, yun yung gagawin ko. Plano ko na siya. So,
Sige, sometime. Some other time, pag-uusapan natin Mhm. si Philippine Ghost Story. Okay. So, okay. Sige, ano Yung yung sa ano ko pangalawang naman, kwento mo? yung sa pangalawang kwento ko naman, ito ay, ah, hindi ako nagkakamali, pasensya na sa nakikinig. Pero kung hindi ako nagkakamali, kwento siya ni, ni Alvin Schwartz. Siya Ay, yung parang, sa Philly app, sa Ghost Stories to Tell in the Dark? yun nga. Hmm? Ah, Okay. siya yung writer nun. So, isang kwento niya na sinulat is yung The Girl with the Green Ribbon. Okay. Yun yung title ng kwento. Ano So, yung yung kwento? kwento, yung approach kasi nung kwento is parang kwento siyang pangbata. So, Hmm. ang kwento niya, walang pangalan yung mga characters. Ang sabi lang, excuse me, sabi, Hmm. yung babae daw ay lagi na lang daw merong kulay green na tela sa leeg niya. Lagi siya Okay. nagtatali ng green na tela or yun yung style niya. Yun yung ano niya. Hmm. Na parang, Fashion. yun yung pag nakikita, yan yung batang merong green na tela sa leeg. Hmm. So, meron ngayong isang lalaki na kaklase niya or ka-school niya na tinanong siya, sabi sa kanya, bakit ka merong laging green na tela sa leeg mo? Pero yung batang babae, hindi siya sumasagot ng sabi niya, wag mo na lang pansinin. Parang, Hmm. hayaan na natin. Wag mo na lang pansinin. Pero makulit yung lalaki. Tinatanong niya lagi na, pero para saan nga? Kung wala naman, ba't di mo na lang sabihin? Diba? Para Hmm. saan yan? Style, parang ganun ba yun? So, pero yung babae hindi talaga sumasagot na, hindi hindi ko siya pwedeng sabihin. Parang, hindi naman hindi pwedeng sabihin, parang ignore mo na lang. Parang hayaan mo na In-ignore lang. niya lang. Okay. Oo. Mhm. Ngayon, dumating yung sitwasyon na parang nagkagustuhan sila bilang bata na habang tumatanda sila, nagkagustuhan sila. So, hanggang sa dumating na tumanda sila, tapos ikinasal sila. Okay. Sabi nung Kinasal siya dun lalaki, sa babae na kinasal siya ron sa babae na may merong green green ribbon. may green ribbon. Sabi nung lalaki, eto ayan na, kasal na tayo. Baka naman pwede ko nang malaman kung para saan yung green na ribbon. Hmm. Sabi nung lalaki. Pero yung babae, hindi pa din. Sabi niya, Ayaw niya pa rin. hindi, hayaan mo na lang. Pero, malalaman mo rin sa tamang panahon. Excuse me, sabi ng babae. Ngayon, dumaan yung mga panahon, tumanda yung lalaki at yung babae, hanggang sa yung babae nagkaroon ng sakit. Nag-ano Hmm. na siya, parang, nagkasakit siya na parang malapit na siyang malagutan ng hininga. Andun siya Yung sa stage matanda. na yun. Oo, yung matandang babae, sabi. Sabi nung matandang babae nandun na siya sa deathbed niya. Ang sabi niya rin sa asawa niya, halika dito. Ito na yung panahon para malaman mo kung para saan yung tela ko sa leeg. Sabi nung Okay. babae. Gumano Hindi na yung naman babae. nagtatanong, hindi naman nagtatanong yung lalaki. Wala na siyang ano dun eh. Wala na siyang, parang feeling ko wala na siyang interest doon. Pero, ito na yung panahon. Sabi niya, pakitanggal yung tali. Okay. Sabi nung babae. Yung babae. So, dahan-dahan, tinanggal nung lalaki yung tela. So, tinanggal Mhm. niya yung buhol, tinanggal niya. Pero nung natanggal niya yung tela, nalaglag yung ulo ng babae. Tungin ka. Yun. Ay, sorry, So, nagmura ako. Edit. Tito Tuto, Tito Tuto. ayun. Oo, pero Wow. yun yung kwento ng The Green Ribbon. Wow. So, ibig Yes. sabihin, since birth, ng bata, putol na yung ulo niya. Oo, parang yun Ang lang yung creepy. nagduduktonger. Ang Parang, ewan creepy. natin, pero kasi yung approach kasi nung kwento, kaya siya nakakatakot kasi is, yun na yung ending, yung Biglang wala kang Oo. hint until that last 3 seconds ng kwento, tsaka lang parang boom. Hindi siya yung parang, ang twist niya is papaliwanag mo pa ng mahaba. Hindi. Walang resolve, no? Di ba? Parang 3 seconds, yun na pala yun.
Di ba? Mm. Tsaka pangbata Grabe. siya, so that's make it more creepy. Pero pag naalala ko yung kwento, parang sabi ko nakakatakot. That's what I want to achieve then pag nagsusulat ako na make Mhm. it more simple na meron siyang parang yung twist niya is parang mapapaisip ka. O ano, parang Mm. mapapaisip ka, yun pala yun. Or anong nangyari? Bakit? May ganun ka. So yun yung Magkakaroon ka dalawang ng sarili bagay. mong pag-question sa Oo, utak ikaw yung mo. nagko-question. So, hook ka pa rin that dahil lang dun sa last 3 seconds line na yun, 'di Mm. ba? Yun yung Which kaya is gusto ko rin yung nakakatakot. kwento na Okay. nakakatakot para sa akin. So, yun yung dalawang kwento na hanggang sa tumanda ako, nag-remain sa utak ko na Mm. natatakot ako. Yun. Ikaw ba man, ano Actually, yung ano mo? Mga ako din. Actually, dalawa din. Or actually, marami eh. Pero pinaka tumatak din sa akin is same. Scary stories to tell in the dark. Kaso, feeling ko yung sa'yo book one yan eh. Dalawa yun eh. Ang mm, second book is more scary stories to tell in the dark. Parang ganun siya. mm, And then, nakita mo yung mga artwork doon ang gaganda, di ba? Yung mga hindi oh, makaka-relate dito yung mga bagong generation na nakikinig sa atin. Pero yung ala. mga 90s, 80s kids Oh, na yung mm, buhay na oh, may ang isip galing na. kasi si Alvin kasi simple lang siyang magkwento. Simple lang niya isulat ah, eh. Hindi Sobrang siya simple, complicated ang ikli, sobrang ang simple ikli niya, lang. napakaikli. Oo. Ang Iba na kwento ngayon ko sa mga naman sa nababasa kanya, natin eh. exactly. Okay, go, go, go. Oh. Ang kwento na tumatak sa akin na which is why ngayon may takot ako sa bintana. Like, lalo pag gabi. Lahat ng bintana ko Ay, sarado yan. So parang alam ko na yan ah. yung kwento at I think nabasa mo na The Portrait ang title Oo. nun, The Portrait. Nabasa ko na ito. Pero go. Ako, oo nga, Oo. ano nga. Okay, Pero okay. sa mga listeners natin, yung kwento na yun, may mangingisda na na-trap kasi may bagyo. Gabi yun, gabi. So gabi, may isang fisher folk. Hindi ko alam kung fisher folk yun. Basta na-trap siya, na-stranded siya, and then kailangan niyang maghanap ng shelter that night. Oo. Na Umuulan. kasi umuulan, oo. And Yun, then umuulan kasi siya. nakahanap siya ng abandoned na bahay. Pagpasok niya sa bahay, syempre, 'di ba, ano lang siya, flat lang yung bahay, parang isang floor, pero maraming portrait. Marami siyang portrait na tag dito, nakahang sa Parang, wall. oo. Oo, pero Oo. madilim syempre kasi wala naman siyang ilaw. Ang meron lang siya is yung parang kandila. La- Nagsindi siya ng kandila. Lantern. Yun, lantern. May Ah, lantern siya. And then, syempre, tiningnan niya yung pader. And then, sabi niya, okay naman tong place na to just to stay na mawala lang yung bagyo. Pahuhupain niya lang talaga yung ulan. And then, syempre, natulog siya dun sa gitna. And then, natatakot. Kinakabahan siya. Kasi, yung mga portrait, para daw sumusunod sa kanya, which is normal. Kasi, di ba, tayo pag nakakita tayo ng mga portrait ng mga like si Mona Lisa, 'di ba? mm. Sumusunod yung tingin. So, para sa kanya, okay, normal lang 'to. Pinagsawalang bahala niya. And then, nakatulog na siya. Yung paggising niya ng umaga, doon siya kinilabutan, man. Kasi nung paggising at nagmulat at maliwanag na, yung mga portrait pala na yun sa paligid ng bahay, mga bintana. Damn, so Di sino ba? yung mga Nagtayuan yung mukha? balahibo ko. Nagtayo yung mga balahibo ko, di ba? Di ba? Akit ako, Mga bintana pala bintana yun. Hindi man. pala Kaya siya, ako, simula ano, nung nabasa ko yung kwento na yun, ang bintana, takot na, hindi naman ako takot, but there's something eerie about windows na, oo nga, nakikita ka from the other side na, na nandiyan ka, you're existing, tapos may taong, lalo pag gabi, hindi mo nakikita yun madilim sa labas, hindi mo makikita yung background, dilim lang. oo. Yung tindi nun. Di ba? Yung, Yung mga yung Alvin simple lang, di ba? Schwartz. Mm. Feeling ko same Oo. din tayo ng mga ng mga
hindi ko feeling. Same tayo ng influences, lalo sa mga short story. Kasi ganun din ako mag-short story. Alam mo yan, man. Oo. Pag Pero hindi nag-short ano eh, story ako, hindi ganun. ako, pero hindi ako naunang nagbasa. Nauna ako Mm-mm. nakinig nung audiobook. Ay, nag-audiobook ka. Mas nauna sa akin 'yan kasi hindi talaga ako reader eh. Hindi Mm. ako ano na late. Pero binasa ko din. Bumili ako ng libro kasi syempre iba pa rin yung binabasa mo, eh. Binili ko rin yung libro Mm. pero mas nauna kasi sa akin na nakikinig, nanonood ng movies. Ah, Mm. yan, True Philippine. And yung ano lang, yung audiobook Audiobook. kaysa Actually, yung nag-audiobook na ako kaysa nito libro. lang eh. Oo, para Huli makapag-multitask na. lang. Huli na din. Pero Para yung mabilis. funny story doon man, yung book na yun na nabasa ko yung more scary stories to tell in dark kasi wala ako nung book 1 noon. Matagal ako nagka book 1 kasi book 2 na yung nabili ko. Nahanap ko siya sa Bacolod pa sa probinsya. And then Mm. alam mo yung sobrang mura niya kasi sa book sale, parang 40 pesos lang siya eh. Tapos Di hindi mo, ko 40 ina-expect pesos lang yun. 40 Diyos pesos, me. men. Tapos yung content niya ganun. Sabi ko parang nilowball naman yung artist. Nilowball Yan. naman Kasi yung luma na kasi eh. kasi Kaya, luma na, which is understandable. Kasi ano na rin eh, used na kumbaga yung libro. Pero 'di ba, yung wala din talaga sa presyo ng libro, wala din talaga sa cover. Totoo yung ano eh, do not judge the book by its mm, cover. Kasi yung tama. laman, antindi. Pati yung mga artwork doon, I'm trying to copy yung mga charcoal yun eh, charcoal way ng Mga pagdodrawing. smoke. Oo, yung mga Smoke. smoke. Hindi si Alvin Schwartz ang nag-drawing nun. Alam ko may artist siya nun. Pero Pero dalawa ganun yung sila nun. pagka-drawing niya. Puro black. Mm. Lahat ng Oo. kwento doon walang tapon, wala as in. Lahat ng kwento Meron nung, doon meron nung nandyan. dalawa pang kwento na putek na yan. May Napaka, movie yan, ayun na, man. Napanood mo ba? pinanood ko kaso nga lang, Hindi yung ano wala eh, yung essence, no? ang dating doon, may existing na yung kwento na yan, yung mga kwento na yan. Naging totoo Tapos lang. yung mga nakakabasa nung kwento, nangyayari. Ganun yung naging ano nung Parang ano yun, nung Goosebumps. movie. Parang Oo, Goosebumps sabi ko, episode na siya. ano ba So, yun? Sabi ko, I did akala ko enjoy. talaga, Nag-enjoy well, ako sa enjoy din. movie. Pero Oo, yung idea kasi hindi kung gagawin nila kasi yun as a film, pwedeng episode by episode. Pero kasi ginawa nila movie eh. So they have to look for diba? a way na Na, ma-incorporate na, lahat ng kwento. naalala mo yung kwentong Where is my toe? Ay, Kung di ako oo. nagkakamali sa title. Oo, Putik na, man. no? Where's Yung ano my niya, where's my toe? toe? Hinahanap Where's niya my... yung ano niya, yung Saraw. hinlalaki niya sa paa. Oo. Ganda nun, ganda nun. Sige, sometime pag ano tayo, may copy ka ba ng book no, ng ano nandiyan pa sa'yo? Yung Ewan ko libro. kung hindi binahapan nito. Ay, Pero nga pala sa ako meron dito yata eh. ako. Pero alam ko naman yung karamihan ng kwento nila. Though Where ako, is... um, I would suggest na mag-review tayo, mag-book review tayo. Meron ikaw ako ng book magbo-book 2. review. Mas bookworm ka eh. Kasi syempre dalawa Ako, tayo, ikinig magano ako tayo, sa'yo. magko-comment tayo sa mga ano natin. Tapos, Philippine Ghost Stories, and then, yun, yung scary stories to tell in the dark, yung gawin natin siyang content. Well, anyways, may pangalawa pa akong kwento man. Ewan ko kung narinig mo na yun. Sige. Um, yung ano naman, eto medyo modern kasi sa creepypasta ko siya nabasa. Though, di ba, alam ko nakikinig ka audiobook kasi more on audiobook na ngayon si creepypasta and then makikinig mo na, mapapakinggan mo na rin Oo. sa YouTube, yun, di ba? There is one night. Yan. There is Ay, hindi one pala siya yun. night. Hindi, yung top 10 yung top 10. Si top 10 yan eh. Yung nagta-top 10 lagi. Kinakopy ni Top 10 PewDiePie. scariest stories. Ganun pala talaga siya magsalita na weird. Ganun talaga wala sabi ko. Ganun ba Akala ko talaga siya sinasadya niya. magsalita? Pero yun Pero nga, go. Ano yung isang next ano story? yun, ang kwento nun, title nun ata, Mother, Nanay. So yun nag-start yung kwento na yung groom, ikakasal na siya eh. Um, so parang, sige, simulan natin, may couple.
na bumalik dun sa dating bahay nila kung nasaan yung nanay ng lalaki. Kasi nagpe-prepare sila na magpakasal. Yung asawa niya, yung babae. Ngayon, Mm. itong si girl, since taga dun lang rin naman siya sa area, nag-decide na, sige, dun muna ako sa parents ko. Stay ka dito kay mama mo. Dalawa lang sila ng nanay niya dun sa bahay. And then, syempre, nostalgia, di ba? Papasok yung, ito yung kusina namin dati, ito yung ah, banyo dati, kwarto dati. Ang kwarto niya Mm. before, nung kabataan niya, since may kuya siya, siya yung sa my basement, kung saan yung laundry area. And then yung basement na yun, isa lang ang bintana. May bintana siya na parang sa taas, sa top. Kasi hindi siya yung lubog na sa lupa na basement. Eh. May ilaw pa rin na pumapasok. So, hindi ko alam kasi US based. Hindi natin mapipicture masyado. Pero basta, yun yung type ng basement or cellar na may bintana pa. Ngayon, maliit lang yung Mm. bintana. Enough para pumasok yung ilaw. Ngayon, yung room niya na yun, sobrang maliit lang. And, syempre siya malaki na, di ba? Nag-decide siya ngayon doon na doon siya matutulog. Sabi niya sa nanay niya, doon ako matutulog sa old room ko. Eh sabi ng nanay niya, hindi, okay, pwede ka na doon sa kuya mo. Wala naman yung kuya mo dito. Tapos parang next week pa sila uuwi sa araw mismo ng kasal mo. So, sabi ni nung groom, hindi, sige, okay lang kasi parang na-miss ko din yung old room ko doon yung mga laruan ko. I'll check it out. Ganun. Though, Mm. kinagabihan, syempre matutulog na. Meron siyang presensya. Madilim madilim yung room. Ah, parang siyempre sa tagal, 'di ba? Yung wall puro na mold, hindi naman mold, may mga water Parang damage, parang stains. stained, may mga stains yung wall. And then sa corner ng room na yon sa malapit sa paanan niya, may nararamdaman siyang presensya pero wala siyang makita. Shadow. Pero Okay. alam niya may something doon na nakatayo, na nakatingin sa kanya. Pero syempre sa kanya naman, pinagsasawalang bahala niya lang. Okay. Sabi niya baka jitters lang yan, baka kinakabahan lang siya kasi kakasal siya. Pero alam niya may nakatayo talaga doon. Ngayon, kinabukasan, itanong siya sa nanay niya, pumasok ka ba sa kwarto kagabi? Sabi ng nanay niya, hindi. Hindi, tulog ako eh. Nasa room ako, sa taas ako, sa top floor, dun sa kwartong Oo. tatay. Okay, so ano niya lang, walang bahala. Ayun. Next night, medyo maliwanag na ang buwan. So kahit yung room patay yung ilaw, pumapasok yung sinag ng buwan. So Oo. may konting silhouette na nakikita na hugis tao na talaga. Siyempre, ano na medyo may ilaw na eh. Nakikita niya Mm. dun sa part na madilim ng kwarto niya, may nakatayo talaga, legit man. Tapos, ang tatamaan lang ng araw, kamay. Kamay nung entity. Oo. Ngayon, napansin niya na yung kamay na yun, ano, tawag dito, ah, may wedding ring ng nanay niya. Oh, Oo. So sabi niya pala, which, ano yun? Bakit nandito yung nanay ko? 'Di ba? oo. Pero hindi niya pinansin. Ano niya, hindi niya muna inisip. Baka tinicheck lang siya ng nanay niya. Yun yung inisip niya muna. Oh no, sorry. Nahulog nahulog ang aking controller. Okay, continue. Cut ko na lang yun. So, yung ano niya, yung nung kinabukasan na, tinanong niya, bakit ka nasa kwarto ko kagabi? Ganun. Mhm. Sabi nanay niya, hindi ako makakapasok sa kwarto mo. Nakalaki yun eh. Paano ako makakapasok, di ba?
Sabi niya, hindi ko nilalak yun kasi alam mo naman dati pa, sira na yung lock ng room ko. Pero ay sabi niya, hindi ko alam. Pero alam ko, nagpe-prepare ako kagabi. Tulog ka na. Nagpe-prepare ako ng mga ah, gagawin or lulutuin for your birthday. Ay, for your wedding. Sige, okay, sige. Nanimala siya sa nanay niya na pangatlong gabi. Nakita niya na ulit, madilim. Medyo, this time, medyo maliwanag na talaga. Yung presensya na yun, yung palakas na papalapit sa kanya. Dati may, ano eh, yung first parang malayo pa. And then, yung pangalawang araw, parang lumalapit sa kanya, tapos nakikita niya yung kamay. Tapos, nung pangatlong gabi, naaaninagan niya na talaga yung nanay niya. Nakadilat Nanay yung niya na mata. talaga. Dilat yung mata. Nakangiti. Yung ngiting Oo. demonic, Oo. nakatingin sa kanya. Siyempre, ano siya, nagpumiglas na siya. Di ba? Takbo siya, takbo. Si- Tumakbo siya, lumabas siya sa room. Pumunta siya sa kwarto ng nanay niya. Pagpunta ng kwarto ng nanay niya, nandun yung nanay niya. Tulog. Okay. Sabi niya, paano ka napunta dito? Nandun ka sa kwarto ko. Tapos anong ginagawa mo dun? Sabi nung nanay niya, hindi. Wala akong, hindi ako umalis dito. Ano ba yan? Kanyang, ano, ang dami mo nang sinasabi na ganyan pumapasok sa kwarto mo. Hindi ako pumapasok sa kwarto mo. Ganyan. Eh, syempre, ayaw niya na matulog doon. Hindi, parang ilang araw na lang, kasal niya na. Hmm. So, sabi niya, hindi ma, ano, aalis na ako. Pupunta muna ako dun sa asawa ko. Dun muna ako matutulog sa bahay ng manugang ko. Ba, ano, yun? Biyanan niya. Kasi ano eh, weird. Ang weird Hindi ako mo. komportable na. Hindi ako O, ganon. komportable. Nagigising ka. Nanggigising ka, nandun ka sa kwarto ko. Eh, di, dun siya natulog, di ba? Ang weird naman nun, nung natulog siya, kinuwento niya sa girlfriend niya na ano nangyari, ba't siya dun nakikistay muna. Kinuwento niya sa girlfriend niya, yung girlfriend niya, di naman naniniwala. Sabi, ano gagawin ni tita? Kumbaga, ano, ba't naman niya gagawin yun? So, well, hinayaan, siya tutulog sila, magkatabi sila, magkaasawa na rin sila eh. Nung natutulog sila sa gabi, may naririnig sila naglalakad sa hallway ng bahay ng babae. E Okay. di, ano, di ba? Siyempre, yung lalaki, magtataka kung sino. Yung babae, ginising niya. Sabi niya, nanay mo ba or parents mo ba, ano, gising pa ganitong oras? Sabi niya, hindi. Usually, natutulog na sila, ganyan. And then, sabi niya, tomorrow na rin yung kasal natin. So, for sure, magpapahinga yun. So, Mm-mm. ang ginawa nung lalaki, ano, chinek yung bintana, ilabas, ganyan. Kung nandun ba yung sasakyan ng nanay niya, pumunta doon, nagbisita. Kasi may duda na siya, baka si mama to, sinundan ako. Ganyan. Oo. Ngayon, yung room kasi ng babae, may peephole. May peephole yung room ng babae. Ang ginawa niya, Okay. sumilip siya doon. Pag silip niya man, nakita niya yung nanay niya. Same yung tingin, same yung ngiti. Oh, sinister. Oo, sinister talaga. Tapos, Um, doon din natapos yung kwento. Doon din natapos yung kwento. Parang, kaso sa pagkakwento kasi, hindi siya ganun ka-creepy. Pero pag binasa mo yung kwento na yun, yung emotion tsaka yung feeling kasi nung writer, sobrang, ano eh, sobrang detailed yung magsulat. Para siyang si Lovecraft. so, Galing nga medyo nun. ano, yun yung gusto kong kwento, yung napapaisip ka na ano yun. Kasi Mm. it's ano eh, parang labas na siya sa kahon na hindi posible namang magmulto ang nanay mo kung buhay ang nanay mo. Di ba? Totoo. Tsaka So, ano, hindi umaamin yung nanay niya. Ang tanong doon, sino yun? 'Di ba? oh, Sino? or kambal. Ano nga natin sa Oo, 'di isip ba? eh. Kambal. Di ba? Yan ang maganda ng ganyan yung ending. Eh, Medyo biten, syempre. mm, Pero yun yung nag-iisip ka, pwedeng yun ay kakambal, pwedeng yun ay
multo yun ng something, pwedeng something demonic, or may sa mga stories ko ginagamit ko yung yung idea na hindi pa namamatay pero nagmumulto na. Oo, Hindi pa may patay yung gano'n, may gano'n, character, may gano'n. pero yung sa future, kasi parang wala namang time yung spirit eh. Wala siyang sense of time. So, Mm. yung nanay niya namatay sa future, pwedeng magpakita sa ngayon kahit buhay pa yung nanay niya talaga. Pwedeng Grabe 'no, ganoon. grabe, grabe. For So, me, isulat mo yung mhm. gano'n. Siguro naging experience niya rin yun na yung nanay niya siguro chine-check siya, pero not in a creepy way. Pero parang siguro Oo. naisip niya, "What if kaya yung nanay ko ganito?" 'No? Oo. Diba? Ayos yun ah. Oo. Ganda Yun nun, nga, di ba? Yun po yung, hmm, yun nga, yung mga yun yung mga magandang kwento yung, yung out of the usual na mape-predict mo kasi kapag yung nanay wala sa kama, 'di ba? hmm, Ay, nanay ito. Or yung nanay may something sa demonic, sinasaniban o ganun. Yun yung mga mm, typical. Pero yung mga ganyan, yung outside ng kahon talaga na bakit buhay pa pero may nagmumulto. 'di ba? Or or magpapakita yung sarili mo na parang to avoid something para na posibleng mangyari sa'yo. Parang wa-warningan ka. Mga ganun, di ba? So, nice. Nice Gusto nga, ko eh, yun. Anong nice. title niyan? Yun yung mga naging, creepy stories ko and then yun sa'yo. And then siguro yun din yung mga, um, influences na pinag-usapan natin ng last Oo. natin na bakit tayo nagsulat. Kasi makikita kung paano ini-end natin yung mga kuwento natin. Paano Oo nga. natin siya ginagawan ng twist. Maliban sa mga novel ni Neil Gaiman, ni Stephen King, Stephen Leder, yung mga short na mga indie writers, gagaling din. Oo. Mga indie writers. Actually, yung Creepypasta, bininge ko yan dati. Tinodo ko yung basahin eh. Lahat ng creepypasta like yung Smile Dog, Oo. Gusto ko yung nila, yung Slenderman. lumang-luma na nila na parang Yun yung original. Yung campfire luma. ba yun? Hmm? Campfire. Yung kwento ng campfire. Ilang ilang minutes pa ba tayo ang May target 5 natin? minutes siguro. Sige, Kasi pero pwede natin end magdadagdag na pa ako kung dito ano. and then we'll go to the next topic. Okay. Sige, sige. Next Ah, time na lang yun. good Pag yun. mga ganyang kwento, kasi marami akong Dami Ayan yung tulad input. yung kwento ng... sige, hindi na lang natin kwento, pero yung kwento ng Next na creepypasta episode natin. na Natin. kasi, alalalala. Haba eh. Sige, next Ayun. time, Sa mga next listeners time. natin, thank you. Please like, share, and subscribe again sa amin. At ayun, marami pa kaming podcast na i-discuss. Sana magka-guest tayo Thank next time. you. Thank you, Oo, everyone. sige. More takotan.